Adam. Wait. No? Ikaw ba mag-worship or ako? Ano ba sa daw? Ikaw ba nagre-record? Ay, ako. Sige, sige, wait. Paano nga po? Ayun, co-host na pala. Ayaw mag-host disabled participants screen sharing. Yung ano po, yung Irish Mendoza po yung paano, pa-co-host. Magsi-start na po ba? Ay, lag ba ako? O lag si Adam? Yes po, pwede na po tayo mag-start. Ayan. Ayan, sige po. Praise God po sa buhay ng bawat isa. Kakaligo ko lang po. Pangalawang ligo ko na to. Napakainit. Ayan. Alam ko po na kahit kaunti lang po tayo ay andun po ang pagsama po ng Lord. Kaya po if carry niyo po magbukas ng camera, ayan, magbukas po tayo. So, para po sa ating gagamitin ngayon po ng Lord sa gabing ito, para po sa moderator, ako po, opening prayer po si Ate AJ. Kung wala po, si Crystal po. Si Crystal po, si Ate Crystal. At susundan po ito ng ating praise and worship. And after po nito ay testimony and word of God po. Mamaya ka na po papakilala. At prayer for the church and country. Si Ate Crystal din po nakalagay. Pero ano na lang po, hanap na lang po tayo. Papalit po. Ayan, sige po. Praise God po. Tayo po ay magsisimula na sa ating opening prayer. Sige po, Ate Crystal. And audible po ba ako? Okay, and sige po, isa pong pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po, tayo po ay manalangin po muna bago po tayo magpuri sa Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, Lord God, maraming maraming salamat, Panginoon, sa araw nito, Father God, ninyong ipinagkaloob, Panginoon, na naririto naman kami, Father God, na
Zoom na ito, Panginoon Lord God, upang kayo, Father God, ay purihin, Panginoon, sambahin, Lord God, makapakinig, Panginoon, na inyong mga salita, Panginoon Lord God. Patuloy ka namin, Father God, pinupuri, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon Lord God. Lord, kung may nakita kayo, Panginoon Lord God, na hindi ka lugod-lugod, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon Lord God, Lord, forgive us, Panginoon Lord God, sa mga nagawa namin, Panginoon, nakasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon Lord God, forgive us, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon. And Lord, right now, Panginoon Lord God, sa aming gawain, Panginoon Lord God, Lord, kiniklaim na namin, Father God, yung katagumpayan, Panginoon, ng gawain na ito, Panginoon, all the works of the enemy, Panginoon Lord God, ay tinatapakan namin ito, Father God, in Jesus' name, Panginoon Lord God. At patuloy, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon Lord God, hallelujah. Hallelujah, Panginoon Lord God. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang flow ng service na ito, Panginoon Lord God, lalo't higit, Panginoon, yung gagamitin yung tagapagsalita, Panginoon Lord God. Lord, patuloy niya lang siya lamang, Panginoon, gamiting mouthpiece niya lamang, Panginoon Lord God, at itago niyo siya, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, at kayo lamang, Panginoon, ang makita, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Alam ko, Lord God, na niready niyo na ang kanyang puso, Panginoon, ng mga salita, Lord God, na sasabihin niyo, ibababa niyo, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, na ang salita mo lamang, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, Lord God, na lumabas, Panginoon, sa kanyang mga labi, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon Lord God, na ma-apply namin ito, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Alam ko, Panginoon, may rema words kaming matatanggap, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. If may correction man, Panginoon, nawa, Panginoon, bukas ang aming mga puso, Panginoon, na tumanggap, Panginoon, ng mga correction mo, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. Kaya, Lord, sa mga wala pa, Panginoon Lord God, alam ko, Panginoon, kayo ang nakakaalam ng mga reason nila, Panginoon Lord God. Lord, patuloy, Panginoon, pinagpipray namin, Panginoon Lord God, yung mga kabataan, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng time sa inyo, Panginoon Lord God. In Jesus' name, Panginoon Lord God, sa mga habol pa, Panginoon Lord God, ingatan niyo sila, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang ang kumilos, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Ito lamang, Panginoon, ang aking samot talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not
to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. And all I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Cause I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, my flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. 'Cause I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. And my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. And my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Ayan, praise God po sa ating praise and worship. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating testimonies. Ayan, sino pong gustong magbalik ng pasalamat sa Lord?
Sa nagdaang araw or linggo po. Hala, wala. Grabe. Wala pong pinagpala. Grabe siya. Sino po? Sige, magroleta tayo. Wala po. Sino po gusto? Una. Sige na nga, ako na nga muna. Ayun po. Nagpupuliti ko pasalamat po ako sa Lord kasi di pa ako nahihimat. Ayan, si Mateo ba ang papasalamat? Nagpapasalamat ka? Ay, hindi. Napindot niya lang. Sorry po, Ayun sorry. po. Ayan, nagpupuri ko pasalamat po ako sa Lord dahil yun po sa pagsisustain niya sa akin sa araw-araw. Spiritually po, kahit physically po, di niya po kami pinapabayaan. Ayan, sino pa po? Ako na lang po kasi, hindi naman dahil sa lagi ako nagpapasalamat, pero ako na lang. Kasi meron talaga yung pagpapasalamat palagi. Ayun, ako po, papasalamat ako kasi una sa lahat, medyo dumami na tayo. Kanina nalulungkot ako kasi 4 lang kami dito kanina. So salamat sa Lord kasi um, marami na po ang sumama. Yan. Glory to God po. Sana po lagi automatic na po pag Tuesday na po tayo ha. Hindi ako galit kanina, baka inisip nyo galit ako sa GC, pero kailangan ko kayong ganunin eh. Kung hindi kasi parang wala eh. No? So, yun, salamat sa Lord kasi nadagdagan tayo and hopefully madagdagan pa. Pangalawa po, thank you din kasi um, hindi ko pwedeng sabihin officially, pero kasi di ba mayroon akong trabaho and yung trabaho ko na yon nasa isang ospital. And yun talaga hospital na yon ang nagdala sa akin ng sobrang stress talaga sa buhay. Kung maalala nyo, nangayayat ako for how many months dahil yun doon sa trabahong yun. Sobra talaga kasi hindi ako natutulog, halos yung pagkain ko nakakalimutan ko na, tapos sobrang stress pa sa utak. And ngayon po, masaya ako talagang tunay kasi hindi official, partially official, ano ba tawag doon? Basta yun, basta partial pa lang, hindi pa official 100%, na ako po ay unti-unti na nakakaalis dun sa site na yon and lilipat na sa panibagong site. Nalilipat na ako sa team ng Avida. Kung alam niyo po yung mga Avida ng Ayala, yun, doon na po ako mapupunta sa Alabang. And ayun, great. Glory to God kasi talagang hinihintay ko talaga makaalis ako sa site na yun dahil sobra akong napapagod doon. Pero alam ko si Lord sinusustain ako. At the same time, kahit pa paano, medyo nagiging maluwag-luwag na ng kaunti yung schedule. And pag-pray po natin na sana yung matagal ko na ring prayer na yun nga, ma-promote na rin kasi nga yun yung isang bagay na hinihiling ko rin sa Lord para na ma-level up naman yung ating career. Pero yun, salamat sa Lord kasi lagi niya tayong sinusustain. And kahit gano'n, na-busy tayo sa trabaho, nandun pa rin na binibigyan niya ako ng time na magkaroon ng time sa Lord, pangunahan ng youth. Sobra akong blessed minsan pag pauwi po ako sa bahay. Sorry, medyo mahaba kasi parang wala naman nagpapasalamat. So, pauwi ako sa bahay, magpapasalamat. May isip ko na lang, grabe naman, ang dami ko palang pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Tapos, kung nakikita ko yung path ng career ko dito kay Ayala, natutuwa ako kasi parang yung path ko, hindi siya yung nagkakaroon ako ng Sabado. Kumbaga parang talaga nilalaan talaga ni Lord na maging bakante yung Sabado ko. Kasi kung halimbawa man ako po ay siguro pwede ko na rin sabihin kasi actually kaya ako nilipat doon sa team kasi nga training na po for promotion yon, no? So ang maganda sa trabaho po na yon na lilipatan ko and pag-pray po natin na talagang kiniklaim ko na po yon is wala rin po siyang Sabado. Though may Sabado pero hindi namin pinapasukan, no? So ayun, salamat sa Lord kasi yun yung path ko, itong trabaho ko, hindi ako napasok ng Sabado, tapos hindi lipatan ko, wala pasok ng Sabado, tapos kung mapopromote ko ulit ng panibago, manager na yon, wala ulit Sabado. So parang hindi ako nagkaroon ng Sabado dito kay Ayala. Kaya masaya ako dun sa nagiging path ng career. Kaya may time pa rin ako sa kabataan, sa Panginoon. And sana wag mawala yung nawala. Ba't nawala?
sana wag mawala yung ganun kasi sobrang nandun yung joy natin talaga pag nasa Lord tayo. Sana ganun din yung heart natin lahat mga kabataan. Hindi natin maging burden na lagi tayong nag-devotion. Kasi masaya talaga sa Panginoon. So yun lang po. Salamat po. Medyo mahaba. So yun. Glory to God po. Praise God po. Kaya pala nananaba na ulit si Kuya Ian. Charot. Sana all wala pong Sabado. Ayan, praise God po. Congrats po, Kuya. Ayan, sino pa po? Ayan, excited na talaga tayo sa Word of God. Ayan, kung wala na po talaga. Sige, kung wala na po. De Adam, mo muna ipilit. Wala na. Gusto na lang mag-Word of God. Ayan, sige po. Papakilala ko na po ang gagamitin ng Lord sa gabing ito. Siya po ay may tili ginagamit ng Lord sa worship team bilang dancer. And yan po ngayon. Ay, pumiyok. Ayan. Ayan. Ayan, ginagamit din. Tawa. Ginagamit din po siya ng Lord bilang, ayan, messenger of God. At alam ko po na patuloy po siyang pinapalago at pinapalalim ng Lord. Sige po, tatawagin ko na po, Kuya Adam. Door. Men, naririnig po ba ako ng malinaw? Baka po may naririnig po kayong electric fan. Pasensya na po. Mainit po talaga. Ang init po, no? Whew. So, yun. Gusto ko rin po magpasalamat sa Lord for this opportunity na ipinagkaloob niya sa akin na makapag-speak sa ating Unite Devotion. So, truly, it is a privilege para makapag-speak sa ating mga gawain. At talagang in-expect ko na to kasi nung Friday, prayer meeting po, papasalamat po ako sa Lord dahil nung prayer meeting po papunta pa lang po ako kay Kuya Ian, iinom pa lang po ako ng tubig. Tinawag niya po ako. Sabi ko kay Kuya Ian, speaker. Sabi naman ni Kuya, ako Kuya. So ayun, in-expect ko na siya pero at the same time, nandun pa rin yung kaba. Pero alam ko, ang Lord ang siyang sasama sa akin sa gabing ito. Amen po ba? Amen. So hindi naman po tayo magtatagal. Wala po siguro mga 5 to 10 minutes tapos na po tayo. So mga 8 o'clock or 8:05 tapos na tayo. So ayan po, ang ating title for tonight's devotion is, although ang team po natin ngayon is Greater Faith, medyo hindi po siya naka-align sa team po natin. Ewan ko rin po kung bakit. Tanungin niyo po ang Lord. Ayun, enable po ang share screen. Ayun pala, hindi nga pala naka-focus si Kyle. So, pa-host na lang po si Kyle. Nasa kanya po kasi yung PPT. Actually rin po, kinabahan po talaga ako dahil sobrang lag ko po kanina. Napaka-lag ko po. And sa laptop ko po, hindi po ako makakonect sa Zoom. Nawawala-wala po. Ngayon, maayos na po siya yung internet connection ko po. Sa glory po ng Lord. So, ayan. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. So, ang title po ng ating devotion ngayong gabi ay drum roll. Yon. Be prepared for His return. Ayun, hindi naka-highlight. Okay lang yun. Hindi naka-highlight pero sige. Ayun, be prepared for His return. Amen. So, ang ating scripture po or ang ating word po natin mapagbabasihan or pagbubulayan sa gabing ito is mahanap po natin. Kung meron po tayong mga Bibles po or mga online Bible apps, pwede po natin itong hanapin or buklatin. Ito po ay nahanap sa Matthew chapter 24 verse 42 to 44. So si Jesus po yung nagsasalita po dito sa kanyang mga disciples. So sabi po sa verse 42, so you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. Understand this. If a home or owner knew exactly when a burglar was coming, he would keep watch and not permit his house to be broken into. You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when he's expected. So ayan, bago po tayo magpatuloy, ako lamang po ay saglit na mananalangin. Hallelujah.
Let's welcome the holy presence of our Lord sa gabing ito. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Father God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, Panginoon. Sa gabing ito, God, na yung pinagkaloob sa amin, Panginoon. Hallelujah. To dwell in your presence, to seek you, Father God. Hallelujah. To hear your word sa gabing ito, God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord God. Hallelujah, sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa akin, Father God. Thank you, Father God. Truly, it is a privilege, Father God, to speak, to share your word, Father God, sa mga gawain po namin, Panginoon. At sa oras na ito, Lord Jesus, Lord, I just pray, Father God, na ako po ay ibaba niyo po, Panginoon, sa pinakamababang kalagayan, O God. Hallelujah, Lord Jesus, Lord God. Makita po nawa, Panginoon, yung glory mo sa aking buhay, Father God. Hindi po yung aking sariling kaalaman, hindi po yung sarili ko pong kakayahan, Panginoon, Lord God, na mag-share ng inyong mga salita. Kundi, Panginoon, yung Shekinah glory mo, Panginoon, Lord God, ang patuloy na mag-shine sa aking buhay, Father God, sa gabing ito, Panginoon, Lord Jesus. And I know, Panginoon, that you have readied my heart, you have prepared my heart right now, Panginoon, Lord God, to share your word, Father God. Hallelujah. Siya sa atin niyo lamang po ang aking puso, Panginoon, sa oras na ito, Lord Jesus, Lord, I just rebuke every words of the enemies right now, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, every hindrances, every distractions, Father God, every schemes of the enemies, Father God, ang kaba, Panginoon, ang takot, Panginoon, Lord God, inaalis ko na po ito or winawaksi ko na po ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, Lord God. Alam ko po na itong mga kaba or mga takot ay pinalitan niyo na po ng kagalakan, ng joy, ng peace, Father God, na nagmumula sa inyo, Father God. And I know, Panginoon, that in sharing your word, Lord God, tonight, Panginoon, Lord God, there will be enthusiasm, there will be excitement, Panginoon, and joy in my heart in sharing your word. And Lord, I pray for every youth, Panginoon, na nandito ngayon, Panginoon, Lord God. Patuloy po, Panginoon, na i-ready niyo rin po ang kanilang mga puso sa inyong mga salita. May mga correction man po o revelation po man po kami matanggap, Lord God. Alam po namin, Father God, na i-ready niyo po ang aming mga puso, Father God. At ang inyong mga salita ang magpe-penetrate sa aming mga puso, Lord. Truly, Father God, that your word is powerful, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord Jesus, Lord, patuloy niyo po kami samahan sa aming kalagitnaan, Lord. Continue to guide me right now, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Salamat, salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon, na kayo sa dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayun. Glory to God po. Tapos na po ang ating word. Joke lang. Ayun. Ayun. So, ayun po, balik po tayo sa ating scripture. I mean, hindi. Okay lang pala. Diyan lang pala. So, be prepared for His return. So, alam naman po natin na si Jesus ay malapit na pong bumalik. Amen po ba? So, ayun, amen. So, although we don't really know kung kailan babalik ang Lord or kung kailan babalik si Jesus, pero one thing we know for sure or one thing na that will assure us is babalik talaga siya. Amen po ba? And malapit na. Hallelujah. Malapit na siyang bumalik. Amen po ba? There is already signs na babalik na siya sa mundong ito. Pero ngayon, sa gabing ito, pag-aaralan po natin kung paano po tayo magiging prepared sa pagbabalik po ni Jesus. Ayun. Amen. Ang gusto po ng Lord na gawin natin ay paghandaan natin ang pagbabalik niya. We must be ready for when He returns. Amen po ba? So, sabi po sa Revelation chapter 16 verse 15, although siguro po familiar verse na po siya sa atin. Look, I will come as unexpectedly as a thief. So, emphasize, ayun, pumiyok din ako katulad ni Ate Aish. Ayun, emphasize po natin yung word na unexpectedly. So, ang ibig sabihin po ng unexpectedly, hindi po natin siya agad malalaman. So, unexpected po talaga siya. Amen. So, blessed are those or are all who are watching for me, who keep their clothing ready, so they will not have to walk around naked and ashamed. So, Jesus will return as unexpectedly as a thief. Amen po ba? So, kaya dapat ay handa tayo sa oras na siya'y babalik sa mundong ito para kunin tayo and take us up there with Him in heaven. Amen po. So, mabilis po ba ako? Parang medyo mabilis po ako. So, magsabi lang po kayo kung mabilis po ako. So, ayan. So, tayo po ay dadako na po agad sa
ito po yung mga ways or yung mga kaparaanan on how we can be prepared for His return. Ayan. Let's get it on. Maganda po ang word. Maganda po. Grabe po ang word ng Lord sa akin nung ginagawa ko po siya. Although, na-correct din po talaga ako sa word ng Lord. And glory to God, ay alam ko po na siya ang kikilos sa ating mga buhay para mai-apply po natin ito sa ating mga buhay. Amen. So, sa first point po ay tan-tananan, seek Him more. Hala siya, hindi siya highlighted. Pasensya na po, okay lang po yan. So, nung ginagawa ko po siya sa Canva, highlighted po siya. Pero okay lang yan. So, number 1 po natin, ang number 1 point po natin is to seek Him more in our lives. So, sabi po sa Matthew 6:33, another familiar verse po, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you pala, hindi onto you. So, yan. Ang gustong ipagawa sa atin ng Lord is to seek Him. Hallelujah. Seek Him in our lives, in our daily things, kung ano man po yung mga ginagawa natin sa mga buhay, sa pang-araw-araw, gusto niya na isik natin siya. So, ayan. So, sabi dito, sa next, yon. Hindi hadlang ang mga activities mo sa school o ang trabaho mo para isik ang Lord sa buhay mo. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Na hindi hindrance, hindi hadlang yung mga activities natin or mga homeworks po natin sa school or yung mga projects natin sa school. Hindi hindrance yun. Amen po ba? Or yung trabaho mo ngayon. Kung ano man yung trabaho mo ngayon, kung ECE ka man, katulad nila Kuya Ron pala. Tama Kuya Ian, ECE po kayo. Hindi ko alam. Basta yun, engineer si Kuya Ian ata. So, hindi hadlang yung trabaho mo para isik ang Lord sa buhay mo. Amen po ba? Amen. So, your activities or your projects are not a hindrance for you to truly seek the Lord in your life. So, kung talagang next, tag dito. Next, hindi ko alam. Ang tawag doon. Joke lang. Balik na pala. Yan pala yan. Your activities or projects are not a hindrance for you to truly seek the Lord in your life. So, amen. Naniniwala po ba tayo na ang mga activities natin sa school, yung mga projects natin, ay hindi po hindrance para i-seek talaga natin ng Lord sa ating mga buhay. Because if you truly, kung ikaw mismo sa sarili mo, if you truly want to seek the Lord, yung mga inaasam mong matataas na grades, yung mga dinedesire mo na mataas na salary increase, or sa trabaho mo, ay pagkakaloob sa iyo ng Lord yan. No doubt. No doubt about it. Hindi siya wag kang mag-doubt na yung mga grades na ninanais mo, yung mga salary increase na ninanais mo sa trabaho mo or sa school mo, ay ipagkakaloob ng Lord yan sa iyo. Amen. So sabi nga doon sa Matthew 6:33, and all of these things, lahat hindi lang yung isang particular na aspeto ng buhay mo yung ipagkakalob sa iyo ng Lord. Hindi lang yung isang bagay ng buhay mo yung isang aspeto nga, isang bagay ng buhay mo yung pagkakalob sa iyo ng Lord. Kundi all of these things, all of these things shall be added to you. Amen. So, amen. Sometimes we cannot seek the Lord kasi we've been used to using excuses our whole lives. So, parang may mga bagay na nagiging excuse sa ating mga buhay natin kung bakit hindi natin truly ma-seek yung Lord sa ating mga buhay. So, sometimes, for example, halimbawa, redundant. So, for example na lamang po, kung galing ka sa school, so ako po kasi is nagising ng 5 or ng 4:30 para po mag-devotion. Then, papasok po ako sa school ng 7 a.m. Tapos hanggang na po siya, hanggang 6 p.m. na po siya. So, bali parang, ilang oras kaya yun?
Maybe between 10 to 12 hours nasa loob po ako ng school or 10 to 12 hours po akong gising. So anyways, kapag darating po ako sa bahay, gusto ko na lang po talaga humiga. Gusto ko na lang talaga matulog. Although minsan guilty ako rito. Minsan talaga nagti-TikTok muna ako. Syempre, pampatulog. Hindi, joke lang. Minsan talaga gusto ko na talaga magpahinga. Ayoko na talaga gawin ah, yung mga dapat kong gawin. Or, kunyari, if kailangan kong mag-devotion, hindi ko na siya ginagawa kasi pagod na ako. Or parang tinatamad na ako kasi sa sobrang pagod ko, hindi ko na siya nagagawa. Ayun. So, sometimes sasabihin natin na pagod na ako. Pagod na ako, galing kasi ako school. Saka na ako attend ng saka na ako magde-devotion or saka na ako attend ng midweek. O kaya, madami pa akong gagawin. Saka na ako magde-devotion, saka na ako magpe-pray. Kapatid, parang si Kuya Ian yan kapatid. Kapatid, if you truly want to seek the Lord in your life, you will do your letter A, you will do your devotion. So ayan, ilang beses na rin po tayong sinabihan ng ating mga pastor, ng mga leaders po natin, and ayun, baka siguro nagsasawa na po kayo sa reminder na to na mag-devotion po tayo. Pero that is what God requires us to do if we truly want to seek Him. Amen po ba? So kailangan po natin mag-devotion. Amen po ba? So sabi po sa Joshua 1:8, familiar verse na naman po, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So hindi po ako yung nagsabi niyan na mag-devotion kayo. So ang Lord na po ang nagsasabi niyan sa inyo na kailangan po natin i-meditate po yung mga salita niya day and night. So sabi po diyan sa verse na yan is day and night. Hindi sinabi ng Lord na gawin mo siya kapag naisipan mo lang, ay, de-devotion na ako. De-devotion na ako. Hindi, mamaya ng gabi, mamaya na ako magde-devotion. May gagawin pa ako. Hindi, bukas ko na siya gagawin. Hindi ganon. Hindi mo lang siya, kapag naisipan lang na gagawin mo siya, magde-devotion ka. Hindi mo lang siya gagawin kapag umaga lang. Or hindi mo lang siya gagawin kapag gabi lang. But the Lord says, day and night. Meaning, day and night ay nagbubulay po tayo sa salita ng Lord. Amen po ba? Hallelujah. So, bakit nga po ba natin kailangan pagbulayan ang salita ng Lord? Why? Bakit kailangan natin mag-devotion, Kuya Adam? Bakit po natin kailangan mag-aral ng mga salita niya day and night? Ano yung magiging benefit natin kung magde-devotion tayo ng araw at gabi? So sabi po sa Matthew 4:4, yan. But Jesus told him, no. The scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, tayo, our spirit, yung mga spirito natin, hindi lang siya nabubuhay or hindi lang siya na-feed through bread or through physical things o yung mga pagkain, kundi we live by every word na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon na ang ating mga spirito ay nabubusog kapag tayo ay nagbubulay ng kanyang mga salita? Amen po ba? Nabubuhay ang ating mga spirits not by eating bread alone. Nabubuhay ang mga espiritu natin because of every word that comes from the mouth of God. So kung papansinin po natin, kapag hindi po tayo nakakapag-devotion, kapag, kunyari, pasok ka sa school, tas di ka nakapag-devotion, parang may kulang sa'yo, may something na kulang, parang, yun, may kulang nga. Parang may kulang sa araw mo kapag hindi ka nakakapag-devotion. Kapag hindi ka nakapag-devotion ng buong araw, parang may kulang. Parang ang daming mga distractions. Amen po ba? Tapos di ka mapakali. So, personally, na-experience ko na po yan. May time na hindi po ako nakapag-devotion ng matagal and grabe po talaga, hindi po ako makapag-isip ng maayos.
Hindi po ako maka-perform sa school ng maayos talaga. Kasi alam niyo po kung bakit. Alam niyo po kung bakit ganon. So, tanungin niyo po ako kung bakit. Bakit po, Kuya Adam? Kasi yung espiritu mo ay naghahangad ng makakain. So, ayun nga po, hindi siya makakain ng Naglag po ata si Ada. Yan, nawala po Hello si po. Adam. Hello Yan, po. ayan na pala si Adam. Akala ko naghanap ka na makakain, kuya. Sorry po, Kuya. Nag-overheat po yung cellphone ko. Hindi ko ine-expect. Ayun. Sige po. Nag-overheat po siya. Pasensya na po. Ayan, nakabalik na po. Ayan. So, saan po ba tayo Ayun. Yun, naghahangad po ang ating mga espiritu na makakain. So, hindi po ako naghanap ng pagkain. Sadyang nag-overheat po talaga yung cellphone ko. Oh, sorry, Lord. I'm so sorry, Lord. Yun. Ayan. Let's get back to it. So, kapatid, mga kabataan, mga kapatid ko sa Panginoon, we need the Word of God for us to be filled. Ayun, next slide. We need the Word of God for us to be filled and equipped. Amen po ba? Kailangan po natin ng Word ng Lord. Amen po ba? Para maging filled po tayo and equipped po tayo sa mga araw-araw nating mga gagawin. So sa bawat araw na tatahakin natin, ay handa tayo because we are filled by the Word of God. So another reason kung bakit natin kailangan ng Word ng Lord sa ating mga buhay or kailangan natin mag-devotion is sabi sa Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing through the Word of Christ. So yung pananampalataya po natin ay lumalago through hearing the Word of the Lord. So kapag nagbubulay tayo ng mga salita niya, kapag nakakapakinig tayo ng mga salita ng Lord, talagang nag-grow ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen po ba? Yan. So next po sa letter B is pray without ceasing. So ceasing, ibig sabihin, di ka tumitigil. Parang isa siyang talagang habit na talaga sa buhay mo na kailangan mong gawin. Pray without ceasing nga, di ba? Amen. So kailangan natin siyang gawin lagi-lagi. Kailangan natin mag-pray to commune with the Lord lagi-lagi. Amen. So sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, rejoice always, pray without ceasing.
In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So sabi ng Lord dito is to pray without ceasing. Hindi sinabi ng Lord na mag-pray ka lang whenever may time ka, or mag-pray ka dahil nandito ka sa particular season na to. Amen po. Bala tayo may season, amen. So hindi sinasabi ng Lord na mag-pray ka lang kung dahil may pagsubok ka. Hindi sinabi ng Lord na mag-pray ka kasi may kailangan kang hingin sa akin. Kundi sinasabi ng Lord dito is to pray without ceasing. Rejoice always, and in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. So, ang will ng Lord sa atin ay mag-pray. Amen po ba? Ang will ng Lord sa atin is to do our devotions. Amen? Amen. So, bakit nga po ba tayo nagpe-pray? So that tayo ay makalapit sa Lord. Masik natin siya in our prayer time, in our individual time na nagbubulay tayo, nagpe-pray tayo ng lumapit sa Lord. Hallelujah. At talagang makalapit tayo sa Kanya ng tunay. Amen. So, ayan. So, dako na po tayo sa number 2. Sa ating second point is isang reason. Alo, hindi talaga siya ito. So, isa pang way para maging prepared tayo para sa pagbabalik ng ating Panginoon is to dwell more in His presence. So, presence po yan ha. Baka nakikita niyo lang po dyan is P-R-E, pre. Dwell more in His Hindi po. Dwell more in His presence. Amen? What God wants for us is to spend more time in His presence, not only in our devotions, hindi lang kapag nagde-devotion tayo, but also in attending His church services. So, ayan, ito. Gawain to ng Lord. Hallelujah, itong yung nag-devotion natin. Although, devotion siya, hindi lamang to basta devotion. Dito is nakakapag-dwell tayo sa presensya ng Lord. Amen po ba? Nakakapagpuri tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So sabi po sa Psalm chapter 27 verse 4 to 5, so si David po ito ang nagsasalita, if I'm not mistaken. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in His temple. For He will conceal me there when troubles come. He will hide me in His sanctuary. He will place me out of reach on a high rock. So, amen po ba? Hallelujah. Kapag nasa church tayo or kapag na-attend po tayo sa mga services niya, di ba po nararamdaman po natin yung parang sense of peace or comfort, lalo na kapag nag-worship na. So, ayun po, parang sabi dito sa isang kanta na to, sa Better is One Day. Isa po siya sa mga favorite ko pong worship song. So, sabi po dun sa chorus nung kantang po yun is, better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Amen? So, better is one day in the house of the Lord rather than spending our time sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na hindi naman talaga makakapagpalapit sa atin sa Panginoon. Amen po ba? That's because very evident ang presence ng Lord kapag nasa loob tayo ng Kanyang temple. I'm not saying, hindi ko po sinasabi na hindi evident ang presence ng Lord sa mga buhay natin. Amen. He is our Emmanuel. Kasama natin siya sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. God is omnipresent sa mga buhay po natin. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na ang Lord ay omnipresent sa ating mga buhay? Amen. But what I am saying is His presence dwells more in His house. Amen. So yun po ang ating iglesia. Amen. So next slide po. As much as we can and as much as we have time to dwell in His presence, dwell in Him more. Kung may mga oras po tayo, kung available naman po yung mga schedule natin, kung hindi naman po ito hadlang sa mga schedule po natin. Alam ko po, tayo mga kabataan, nagiging busy na din po tayo. Pero I believe that yung business natin ay hindi hindrance para makalapit tayo sa Lord, maka-attend tayo sa mga midweek, kung may oras tayo, amen.
Umattend po tayo sa mga gawain ng Lord, sa mga midweek natin. Go! Go! Kung may ano ka, kung may time ka, go! Attend ka sa midweek natin. Lalo na sa prayer meeting natin, kung may oras ka naman para makapanalangin. Hallelujah, kasama ang ating mga kapatid sa Panginoon. Go! Umattend tayo sa prayer meeting natin. Hallelujah. Even right now, sa mga Unite Devotion natin, kung may time ka, umattend ka sa Unite Devotion. Amen? Kailangan natin na lagi tayong soak sa presence ng ating Panginoon. Amen po ba? Umattend tayo lalo because prayer is the backbone of our church, lalo tigit ang ating mga buhay. Ayun, yun yung sa pag-attend sa mga prayer meetings. So, ayun. So, for our last point, amen? Ang bilis ko ata, guys. Wait lang. Hindi, sige, yaman na. Sabi sa, yun. Sa last point po natin, number 3 na magagawa natin para talagang maging prepared tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon is to serve Him more. Ayan. Pwede mo na ipakita kayo. We need to serve Him more. Amen po ba? Yun. So, next slide. We can serve the Lord not only in our ministries. Amen? Naniniwala po ba tayo doon na hindi lang tayo nakapaloob or hindi lang tayo limited sa mga ministries na kinabibilangan natin para talagang paglingkuran natin ang Lord. We can serve the Lord not only in our ministries, but in every way and in every form of worship that can glorify our God. Amen? Para mas maging prepared tayo sa ating pagbabalik ng ating Panginoon, ay mag-serve tayo sa Lord. Hindi lang sa mga ministries na pinagkaloob sa atin ng Lord, kundi in every way that will glorify our God, ay mapaglilingkuran natin siya. Lalo tigit mapaglilingkuran natin siya if we serve Him, if we serve Him by sharing His word to all people and nations. So, ang nais ng Lord sa ating mga buhay rin ay paglingkuran natin siya. Sa mga ministries na pinagkaloob sa atin, ng Lord sa atin is maging on fire pa tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. And lalo tigit sa ating pag-share ng word ng Lord, ng gospel niya sa ating mga boss, sa Project Timothy, sa bus evangelism, sa mall evangelism, street evangelism, and ayun, jail evangelism. So, mapaglilingkuran natin ang Lord sa mga bagay na ito. Amen? So, sabi po sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, and whatever you do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. For you serve the Lord Jesus Christ. Amen? So, ang gusto ng Lord is paglingkuran natin siya na may puso na talagang gusto siyang paglingkuran. Amen po ba? So, yan, next slide. In everything, and in anything we do, sa lahat at kung ano man pang bagay yan, kung ano man po yung gagawin natin, make sure na makaka-glorify ito sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa school, kung meron man tayong mga project, makita ng mga tao na nandun talaga yung glory ng Lord sa ating mga buhay. Gawin natin yung talagang excellent service natin para sa Lord. Amen po ba? Amen. Kapag may gagawin tayo, o kung may lalabas man sa ating mga bibig o sa mga bibig natin, it should glorify our God. If you have talents like dancing or singing or playing instruments, let's use it for the glory of God. Huwag natin gagamitin yung mga talents and skills na ipinagkaloob sa atin ng Lord para sa mga makamundong bagay. As much as possible, gamitin natin ito sa kaparaanan na maluluwalhati natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And also, one more thing, when it comes to serving God, we must do it wholeheartedly. Ibig sabihin, buong puso natin siya pinaglilingkuran. Amen po ba? Buong puso mo at ang buong buhay mo ay ginagamit mo para paglingkuran ang ating Panginoon. So malapit na po tayo matapos. O, unti na lamang po yan. So sabi po sa Deuteronomy, Deuteronomy chapter 10 verse 12. And now, Israel, what does the Lord your God require of you?
but to fear the Lord your God, to walk in all his ways and to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, ang buong puso natin po, buong buhay po natin ay pagkaloob natin sa ating Panginoon na mapaglingkuran siya. Amen? So, yun po. Sabi po sa ating conclusion, patapos na po tayo. Glory to God po, mga kapatid. Now is not the time. Hindi ito ang oras, guys. This is not the time para maging complacent tayo sa ating pananampalataya, sa ating faith. Amen po ba? Amen. Babalik na po ang ating Panginoon. Hallelujah. Babalik na siya. Malapit na talaga siyang bumalik. Amen. Now is the time. Ito na yung oras para maging on fire tayo sa ating Lord. God will return at a sooner date and when we least expect Him to come. Kaya bago dumating ang time na yon, kailangan ay unang-una, isik natin siya sa ating mga devotions and in prayer. Patuloy na mag-dwell tayo sa ating sa kanyang presensya at lalo tigit we must serve him in our lives. Huwag na tayong magpaka-complacent or maging stagnant sa ating pananampalataya. Kapatid, mga youth, nawanaway ko yung iyan Youth, wag na tayo magstay sa level na yun na ito lang ako. Magpe-pray lang ako, okay na sa akin yung opening prayer lang. Okay na sa akin yung closing prayer lang. Hindi. Magpagamit tayo sa Lord. Last days na or even last hours na nga. If yun, malapit na talagang dumating ang Lord. Amen po ba? Kaya umalis na po tayo sa ating mga comfort zone, mga kapatid. Amen. Kapatid na naman. Next slide po. Huwag na natin hayaan na nasa ganyang kalalagayan ka, maging ang faith mo sa Lord. Amen. Be intimate with Him. Amen po ba? Maging intimate tayo. Maging, what do you call this? Maging intentional tayo sa pagsisik lahat sa ating Panginoon. Mas kauhawan mo pa lalo ang kanyang mga salita, maging ang presensya niya sa iyong buhay. Let us be open to what God can do in our lives. Amen. Hallelujah, hallelujah. So yun po, yun lamang po ang word ng Lord sa gabing ito. To God be all the glory po and sana po may natutunan po tayo sa gabi. Amen. 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 Ayan po, tayo naman po ay dumako sa panalangin. Panalangin natin po sa ating bahay-sambahan at maging po ating bansa. Sige po, patuloy po na po rin natin ang Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. We praise your name, Lord God. We glorify your name. We exalt your name, Jesus. Lord, maraming salamat sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. This opportunity, Lord, to pray, Lord God, for our church and our country, Lord God. Lord, we humble ourselves, Lord God, sa inyong harapan, Lord. Kami, Panginoon, ay humihingi, Lord, ng kapatawaran, Lord, sa mga kasalanan na gagawa namin, Lord, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon, Lord. Yes, oh God. Lord, we pray, Lord God, for our church, Lord God. Kayo ang Panginoon ng aming nabahay-sambahan. Kayo lamang ang Diyos, Lord, na itataas. Kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Lord God, Lord, dinadalangin po namin, Lord, lahat-lahat, Panginoon, Lord God, sa aming bahay-sambahan, simula sa workers, Lord God, members, Panginoon, Lord God, even the leaders, Lord Jesus. We pray, Lord, yung patuloy na kalakasan sa kanilang spiritual, Lord. Alam ko po, Diyos, nandoon ang kapaguran, nandoon, Lord, yung panlalamig, but Lord, alam ko po, Panginoon, katulad ng salita, Lord, hindi ito, Panginoon, ng panahon para manlamig pa, Lord, para manlupay-pay pa, Lord. Lord, palakasin niyo po sila, o Diyos, ay bigyan niyo ng uhaw, Lord, sa inyong salita, sa inyong pagmamahal. At dinadalangin ko po na sila, Lord, yung mga anak mo na nalamig, Lord, sila, o Diyos, ay inyong i-revive, Lord God. We declare revival in our church, Lord God, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga manggagawa na, Lord, na nawala sa inyo. Ganon din, Lord, sa mga anak mo na may sakit, karamdaman, Lord, we pray for healing in the mighty name of Jesus, Lord. Protection and guidance, Lord, na galing sa inyo. Ganon din yung intentional
na umalis ng comfort zone, Lord, magpagamit sa inyo. Alam ko po na nandoon, Lord, yung kanilang pagdadoubt, nandoon yung fear nila, ng mga members po, Lord. But Lord, alam ko po, ilalagay niyo po sa kanilang mga puso yung heart, Lord, na magsiserve sa inyo, Panginoon, Lord God, na handang magpagamit para sa inyo. At dinadalangin po din po namin ng mga pastors, Lord God. Alam ko po na nandoon ang kahirapan, Lord God, lalo-lalo na Panginoon, sa pagtayo, Lord God, hallelujah, sa paglilid ng inyong mga anak, Lord. Alam ko po nandoon, Lord God, yung mga bato ng kaaway, nandoon, Lord, yung pagkilos ng kaaway, Lord. We rebuke it, Lord, in the mighty name of Jesus. Ano man po ang pagkilos ng kaaway, Lord, sa aming kapastoran, Lord, ay winawaksin namin sa pangalan ni Jesus, Lord. And Lord, we pray, Lord God, for wisdom and knowledge, Lord, sa kanilang mga buhay. Anointing na nanggagaling sa inyo, Lord God. Fresh revelation, Lord God. At alam ko po, Panginoon, na kayo ang Diyos na siyang magbibigay, Lord, ng kaayusan ng kanilang spiritual. Even, Lord, yung mental nila and emotional, Lord God. Alam ko po, Panginoon, nandoon, Lord, yung pagod, nandoon, Lord, yung mga bagay, Lord, na pinapasok ng kawis sa kanilang mga isipan. And Lord, alam ko, Panginoon, na hindi niyo po ahayaan ito, God. Dinadalangin din po namin ang provision sa aming bahay-sambahan, Lord. Alam niyo, Panginoon, ang pangangailangan ng aming iglesia. Nandoon, Lord, na pagdating financially, Lord God. Ito man, Panginoon, Lord, ay sa mga bayarin. Ito man, Lord, ay sa mga pantustos, Lord God, sa aming bahay-sambahan. Kayong Diyos na siyang magbe-bless, Panginoon, sa aming bahay-sambahan, Lord. Nakikita mo ang misyon ng aming bahay-sambahan, Lord. At alam ko po, Panginoon, na tanging mag-glorify ka lamang, Lord, ang aming gusto, Panginoon, Lord. Kaya naman, Lord, alam ko, Panginoon, pag umapawin niyo, Panginoon, Lord, ang inyong iglesia. Ganon din po, Lord, sa vision and mission ng aming church, Lord, na masunod, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, hindi niyo tinalaga, Lord, ang vision and mission, Lord, para maging salita lang, Lord, maging word lang sa amin, Panginoon. Bagkus, Lord, lakaran namin to, Panginoon, na meron paninindigan, Lord, nandoon yung puso na nanggagaling sa inyo, Lord God. And Lord, we pray then, Lord, sa gawa ng kaaway, Lord, sa aming bahay-sambahan, Lord. Alam ko, Panginoon, madaming strategy, Lord, ang kaaway, Lord, papabaksakin ang inyong iglesia, Lord. But, Lord, we rebuke them, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord God. Alam ko, Panginoon, ang banal na Santong Spirito mo ang siyang magko-cover ng aming bahay-sambahan, Lord. Let your fire, Panginoon, be upon us, Lord. At kayo ay manahan, Panginoon, sa aming bahay-sambahan, Lord God. Hallelujah. And even, Lord, sa mga ministries, Lord, na ginagamit, Panginoon, alam ko po, nandoon din, Lord, ang pagkilos at pagsama mo, Panginoon, Lord Jesus, Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Lahat, Panginoon, nakapalibot, Lord God, sa aming bahay-sambahan, Lord, di makakilala sa inyo sapagkat makikita nila, Panginoon, ang glory mo sa mga anak mo at maging sa aming bahay-sambahan, Lord. At dinadalangin din namin, Lord, lahat, Panginoon, ng events na gaganapin, Lord, this year, Lord God. Alam ko, Panginoon, Lord, ito ay planado na, Panginoon, Lord God. Tanging ang kalooban mo na lamang po, Panginoon, na siyang masunod, Lord. Alam ko, magiging matagumpay ang mga gawain na ito. And let your will be done, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwalaan namin lahat ito sa inyo, Lord God. Hallelujah, Lord. We pray, Lord God, for our country, Panginoon, aming bansang Pilipinas, Lord. Alam ko po, Diyos, nandoon kahirapan, Panginoon, Lord, nandoon ang mga pagsubok, problema, Lord, ng bansang ito. But Lord, mas malaki ka sa mga bagay na ito, Panginoon. Walang imposible sa inyo. O Diyos, sa aming pananalangin, Lord. Lord, nadalangin namin, Lord, ang government officials, Lord, God, ng aming bansang Pilipinas, Lord. Dinadalangin po namin, Lord, simula sa Presidente, Lord, hanggang sa Vice President, Lord, maging ang mga iba pang government officials, Lord. Lord, kayo, Panginoon, ang nagtalaga sa kanila, Lord, hindi aksidente, Panginoon, sila ang umupo. Lord, nandoon man, Panginoon, Lord, na hindi magandang desisyon, Lord God, sa gobyerno, Panginoon, nandoon man ang kanilang kakulangan, nandoon man, Lord, yung mga flaws nila, Lord, but Lord, alam ko, Panginoon, na inalaw mo yung mga bagay na to, Lord God, na mangyari, Panginoon, sapagkat meron kang plano, Panginoon, Lord. Alam ko, Panginoon, mas may gaganda pa, Lord God, mas lalo pang magiging maayos, Panginoon, Lord God, ng aming bansang Pilipinas sa tulong po nila, Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom
and knowledge, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. At magkaroon sila ng takot sa inyo, Panginoon, Lord. Ingatan nyo rin po sila sa kanilang pangatawan, Lord, maging sa kanilang mga pamilya. Dinadalangin din po namin, Lord, yung corruption, Lord. We rebuke it in the mighty name of Jesus, Lord. Alam ko, Panginoon, ito ang Panginoon, Lord, yung problema, Panginoon, sanhi, kung bakit hindi na umuunlad ang bansang Pilipinas, Lord, dahil sa mga kasalanan ganito, Panginoon, Lord. And Lord, we ask, Lord, for forgiveness, Lord God, sa mga bagay na ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Binibreak namin, Lord God, yung curses ng kaaway na ito, Panginoon, Lord God, yung generational curses, Lord, in the mighty name of Jesus sa bansang ito, Panginoon. Ganon din po, Lord, yung pag-iingat nyo sa mga anak mo, Lord God, dito, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Lord. Kayo ang Diyos na siyang sumama, Panginoon, Lord. Maging, Lord, sa mga anak mo, Lord, na nagbabagi ng iyong salita, Lord. Alam ko, Panginoon, this last days, Lord, maraming gagawin ng kaaway, Lord. Kaya naman, Lord, mag-triple kami, Panginoon, Lord, God, ng pagmamadali, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon, Lord. Mas marami pang maligtas, Panginoon, marami pang makarinig ng inyong salita sa pangalan ni Jesus, Lord God. And Lord, we ask, Lord, for forgiveness, Lord God, for all the sins, Lord God, na nagagawa ng bansang ito, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagkakasala sa inyo, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, Lord God. And Lord, hayaan niyo po kami, Panginoon, Lord, na lumapit sa inyo, Panginoon, Lord God, at i-confess, Panginoon, Lord, na kailangan ka namin, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Lord. Even the economy, Lord God, ng aming bansa, Lord, nandoon din, Lord, yung pagbaksak, Panginoon, Lord God. Dinadalangin po namin, Lord, na ito, Panginoon, Lord, ay maging maunlad, maging maayos sa pangalan ni Jesus, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. Alam ko po, Diyos, na ang bansang ito ay sa inyo, Panginoon. Bansang ito ay tagumpay na sapagkat ikaw ang Diyos ng bansang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Kung meron man, Panginoon, hindi nadalangin, Lord, kayo na po ang Diyos na siyang pumilos, Panginoon. Kayo ng Diyos sa magbigay at magkaloob nito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang amin sa madalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, amen po. May PPT po ba na announcements? Hindi, wala ata. Ayan, sige po. Para po sa ating announcement, yon midweek po and prayer night. So, midweek po every Wednesday, prayer night every Friday, 6 p.m. po. Tapos yung fasting po, tama po ba sa yung calendar ko? 25, 26, 27 po. Ayan. So, makibahagi po tayo sa ating prayer and fasting. Tapos yung culmination po ay sa 27. And yung Unite po. Ayan, mag-invite po tayo ng ating mga friends, classmate po sa darating po na Sunday. Anniversary na po natin. Ayan, mag-invite po tayo. If meron pa pong additional, kuya. Meron pa po ba? Yan. Meron pa po. So, bago po ako mag-additional po pala, pwede na kayo mag-send ng mga prayer request niyo po para maka-save din po tayo ng time. So, additional announcement lang po, bukod po dun sa atin pong nabanggit na ni Ate Irish. Sa darating po na anniversary po natin ay nag-meeting po ang mga project managers at ang mga leaders po, no, na tayo po ay magiging color-coded. So, ano yung color coding po natin pong susuotin? So, para po sa mga project managers, sa lahat po ng mga project managers, tayo po, naka-block po tayo. At tapos naman po, yung mga houses naman, mga house leaders, please take note po. Ang isusuot nyo pong color po or theme is kulay po ng inyo pong house. For example, yung House of Peter po, yung inyo pong logo, di ba, kulay green. So, kulay green po yung sa inyo. Anything na color green. And then, kay John naman po, I think purple yung kulay po ninyo. So, sa House of John, kulay purple yung inyo pong kulay. At yung naman pong House of James naman ay kulay, tama ba? Parang kulay blue. Okay? Tama po, no? Parang blue. So, anything na color blue. So, please take note po mga house leaders and pakibigyan po ng reminders po ang mga members po natin. Okay po? So,
hindi naman po ito required, no po. Pero again, maganda sana kung nakaupo kayo doon sa pwesto ninyo, naka-color coding po tayo, no. So ulitin ko po, yung color po ng Peter is green, color po ng John is purple. Tama, no? John, color purple yung inyo pong ano. And then kulay blue naman po ang House of James. Yan. So yan po yung kulay po ng inyo pong susuotin. Yan ha. So, wag pong kalimutan, and yung mga bago naman pong attendees, halimbawa po may invitees po kayo. May invite po kayo. Kunwari, ang invite ninyo House of John, may invite kayo. Encourage nyo sila na mag-ano rin. Kung ano yung kulay ng house ninyo. Okay po, kung ano po yung in-invite, kung anong house po yung nag-invite sa kanya. Encourage nyo po sila. Ngayon, kung hindi naman po, wala silang, okay lang. Wala naman pong problem ha. So, yun po. So, siguro gagawa na lang din po, isingit na lang natin sa poster natin yung color coding para reminded din po ang mga kabataan. Okay po? Also, paanyaya rin po sa atin lahat. Mayroon po tayong gaganapin po na Project Timothy po ulit sa ating pong every Sunday. So sana po marami tayong umattend sa Project Timothy, mas maganda po, mas marami. Ha? And also ito pong ating pong unit devotion every Tuesday. Automatic na po 'yan sa kalendaryo nyo. Wala na po dapat sa paalalahanan. Matik na po devotion day po natin ng Tuesday. So yun lang po. Maraming salamat po. May nakalimutan ba ako, Apple? Baka may nakalimutan ako. Nai-announce ate. Kuya, Hindi yung ko- ipon ng retreat. Yon. Ayun, kakapasok lang din sa utak ko. Oo nga. Yung ipon challenge po natin sa retreat, naipaliwanag na last time ni Ate Apple. Pero maybe Ate Apple, bibigyan natin ng time na ma-announce siya sa anniversary. Kahit maikli lang. Kung pwede natin siyang gawa ng presentation. And then, may print na rin natin yung carton na kinakailangan para po makapag-ipon na po tayo. So, Sige. August pa naman, and ang target na price naman na kailangan natin, Ate Apple, ay I think nasa 1,000 lang. 1,200 actually. Kung matutuloy tayo sa Jabez. Yung nilagay po kasi namin doon, 2,000. opo. I-update ko na lang siya, gawin kong 1,500 para sure. Apo, para sure. Sige po. And then, medyo mas mahaba pa ata yung time natin to prepare. Tama ba, Ate Apple, no? So, kung di ako nagkakamali, since August ba siya, so medyo mas magiging maliit pa. Kung magiging strict lang po ang ano. And then, siguro maplan na lang din natin paano natin siya parang i-impose. Yan. So, yun lang po. Salamat po. Pray na po tayo. Salamat sa Panginoon sa buhay po na ginamit po niya, si Kuya Adam. Yan ang isang kabataan na kakaiba sa lahat kasi yung iba pong kabataan lagi pong tumatanggi sa akin kapag siya po ay tatawagan. Siya po talaga nagpe-presenta. Kuya, kailan mo ako gagawing speaker ng devotion? Kailan mo ako gagawing speaker ng Unite? Ganun siya kalupit. No? Pero glory to God sa buhay niya. Nandun yung kagustuhan niya na magpagamit sa Panginoon. Amen. So glory to God po sa buhay mo, Adam. So meron na po ako nakuhang prayer po dito kay Camille, kay Adam, kay Irish. Ayan. Okay na po. Sige. Kung meron pa po kayong ipapag-pray, pwede nyo naman pong i-send po dyan at pag-pray po natin. Sige, mabilis sa prayer lang po. Tayo po itumungo at manalangin. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you. We glorify your name, Lord God. We exalt your name on high, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo po sa aming ngayong gabi, sa lahat ng oras, Panginoon, ng amin pong buhay. Salamat po, Panginoon. Lord, naniniwala po kami, Lord Jesus, na yung mensahe mo ay necessary po ngayon. Pinapatatag mo yung aming pong pananampalataya through this message, Lord Jesus. Hindi po namin pwedeng sabihin hindi yun related kasi, Lord God, tunay nga na dapat kaming maghanda sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, sa pamagitan po ng pagpapatatag pa po ng aming pong pananampalataya sa iyo. And we are praying and declaring, Panginoon, na lahat ng mga kabataan ng isustanging pag-asa, Panginoon Diyos, patatatagin mo yung pananampalataya, Lord God. Aalisin mo yung agam-agam, Panginoon, sa kanila pong puso't isipan kung meron man po, Panginoon. At papalitan mo po ito, Lord God, ng masidhing pananampalataya sa iyo, masidhing pagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Panginoon, dalangin ko rin po, ikaw po ang Diyos
Diyos sa patuloy na mag-bless po sa buhay ng ginamit pong anak. Si Adam, salamat sa buhay niya na handa po siya magpagamit sa iyo. Dalangin ko po, Lord God, huwag mo pong hayaang mamatay yung fire na nasa kanya ngayon. Bagkus, mas pag-alawin mo pa po ito, maging continuous po, Panginoon Diyos. At hayaan mo, Lord God, na mas maging nandun pa yung joy niya po sa paglilingkod sa iyo. Nakikita ko yung kagalakan ng puso niya sa tuwing siya po ay magpapagamit sa iyo. At nakikita ko rin po, Panginoon Diyos, sa gagamitin mo po siya sa marami pa pong kapamaraanan sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas ko din po sa iyo mga prayers po ng aking pong mga kapatid. Una ko na po pinapanalangin si Irish, Lord, yung midterms po niya and ni Lyra, Panginoon. Salamat po at alam ko po, Lord God, na nandun po yung wisdom at knowledge, pinagkakalob mo po sa kanila. And Lord, kami po, kasama niya po nila sa prayer na sila po nawa ay makakuha ng mataas na marka sa kanila pong mga midterm examinations. And we pray and declare, Panginoon, na yung favor mo po, ibibigay mo po sa kanila, Lord God. Bigyan mo po sila ng sipag sa pag-aaral. Alam ko, Lord God, nakakapagod mag-aral sa daming stress, sa init ng panahon. Pero Lord God, ang dalangin po namin, bigyan mo po sila ng sipag sa pag-aaral. Hayaan mo, Lord God, yung joy sa pag-aaral, Panginoon, ibalik mo po sa kanila yung dati nilang passion, Panginoon, sa pagkatuto, Panginoon, Lord. Hayaan mo, Panginoon, manumbalik itong muli, Lord God. Kung ito man po ay nawala, ito man po, Panginoon, ay medyo nag-dim, Panginoon, Lord, in Jesus' name, we are declaring, Lord God, na binabalik mo po yung bagay na ito sa kanila. Maging, Lord God, yung CG po ni Irish, Lord God, sa school, alam ko ginagamit mo po siya upang maraming classmate niya makakilala sa iyo. And I pray na sa pamamagitan po ng CG na ito, Panginoon, may tumatakbo talaga sa puso nila, talaga pong tuanggapin ka po nila, Lord God, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po at ayaw mo, Lord God, madagdagan pa po sila sa bilang, hindi lamang po maging stagnant, hindi po tamarin yung mga nandun kasama po nila, bagkos magkakaroon po sila ng heart na palaging isik ang yung mukha, Panginoon, isik ang yung presensya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maging, Lord God, ang dalangin po namin, dalangin din po niya na makapag-invite pa po siya lalo sa Unite, hindi lamang po sa Irish, maging lahat ng kabataan, Panginoon, dalangin po namin sa pamamagitan po ng Unite na anniversary po namin, maraming kabataan, Panginoon Diyos, ang siyang makakilala sa iyo, mga bago, mga dati na, Panginoon, magkaroon ng revival, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. We're declaring it sa pangalan ni Jesus. Maging, Lord, yung panalangin din po ni Kuya Adam, yung advisors rin daw po niya, Panginoon, ay, hindi pala yun panalangin, sorry po. Ayan, sorry po. Yan, okay po. So, pag-pray ko po rin po, Panginoon, si Camille, Lord God. I pray po, Lord Jesus, yung panalangin din po ni Camille po para makapag-review po ng maayos po sa mock board exam po niya sa Saturday. Lord, alam ko po na lately nagiging busy po si Camille, pero ang dalangin ko po, Panginoon Diyos, huwag mo po siyang pababayaan, yung relasyon niya sa iyo, hayaan mo po mas maging matatag pa. And Lord, hayaan mo unahin ka pa rin niya, Panginoon, sa lahat na kanya pong ginagawa. At huwag pong manakaw ng kabisihan, Lord God, yung kanya pong pag-ibig sa iyo, yung fire niya sa iyo, yung pagde-devotion, yung pananalangin, Panginoon. At alam ko po, kung ito'y gagawin niya, itong mga bagay na kanyang hinihiling, ibibigay mo po sa kanya. Katulad po, Panginoon, ng aming pong inaral sa gabing ito, Panginoon. Salamat po. Maging si Arvelin, Lord God, ang panalangin ko po ay spiritual maturity para sa kanya, growth, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos, Lord God, na magkaloob nito sa kanya. Alam ko po, dinidesire niya po ito. And dahil po dito, nakikita ko na i-honor mo po ito, Panginoon Diyos. And we are praying and declaring, Panginoon Diyos, na anumang mga bagay na naghahadlang po sa kanya pong paglago sa spiritual na kanyang na pamumuhay, paglago, Panginoon, sa kanya pong ministry, paglago, Panginoon, sa anumang bagay na gusto mo siyang palaguin, Panginoon Lord, we rebuke it in Jesus' name. Alisin mo po lahat ng ni Jesus. Maging, Lord God, yung college life niya po, I pray na ma-enjoy niya po ito, marami po siyang matutunan, Lord God, and hayaan mo rin po na nandun din po yung fire, yung kagustuhan niya po na matuto pang lalo, Panginoon, sa kanya pong pag-aaral sa kolehiyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Lord, salamat po sa mga panalangin ito. Marahil po yung iba po ay hindi na po nakapagbigay ng panalangin, pero nakikita mo po yung puso nila. And we are praying and declaring, Panginoon Diyos, ito'y kalooban mo, nawa ang mga kahilingan, mga desire ng mga kabataan ngayon na nandito ngayon, ipagkaloob mo po nawa sa pangalan ni Jesus, Lord. And we are praying din, declaring din po sa darating po na Unite anniversary
po namin this coming Sunday. Lord, in Jesus' name, we are claiming victory. We are claiming na maraming kabataan ang a-attend po sa Unite. Yung mga dati, magkakaroon ng revival. Yung mga bago, mas makikilala ka pa, Panginoon. Yung mga nandito nananatili, Lord God, mas lalago ang kanilang pananampalataya sa darating po na linggo, Panginoon, sa aming Unite Anniversary, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang inakin na po namin ang katagumpayan sa lahat ng ito na gawaing ipinagkaloob mo po sa youth, sa CG po namin, kanila Ate Michelle, Panginoon, pati rin po, Lord God, yung Project Timothy, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, ito po nawa maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. At ito po nawa ay napapurihan ka, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Ingatan mo po lahat ng kabataan ngayon na nandito ngayon, sa lahat pa po ng kanilang gagawin, sa kanilang mga assignments. Samahan mo po sila, Panginoon Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ito lamang po aming samot dalangin sa matamis at nag-iisang pangalan ng Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. So tayo po ay